ang pinaka-latest po dito sa kontrobersiya na to. Sabi po ni Representative Marcoleta, he tapped volunteers sa New York, no, para magsagawa po ng tinatawag na bank transfer. Tag $100 lang naman to 2 offshore bank accounts allegedly owned by you. Tapos base po dun sa resibo na nakuha po from Chase for Business, yung mga bank accounts doon ay nakapangalan sa isang George Erwin Mojica Garcia, which is your full name. So ito nga, dito sa pinakahuling yugto, dito po sa kontrobersiya na to, ika nga ninyo, you will coordinate with the United States Department of Justice. Ano po ang pakay natin, Chair? Ma'am Ali, Ma'am Pat, una po muna dapat nating maintindihan ang mga kababayan natin. Mga peke po yan, yung mga accounts na yan. Tingnan niyo po, yung dalawang bagong accounts na binabanggit, wala po at hindi po kasama yan doon sa 49 accounts nung una po nagpa-press ko yung unang binanggit. So bigla na lang, nagtaka tayo, bakit bigla ngayong may sumulpot na dalawang bagong accounts, either kabubukat lamang o dati ng mga account ng mga dating tao na hindi naman po sa akin talaga nakapangalan. So yan po, hindi yan yung mga accounts na yan. Ngayon po, pag tinignan niyo po yung papel na pinakita during the press con, para po yung bank transaction eh. Para bang nagpahulog, tama po kayo, nagpa-transfer mula sa Chase, yan po ay platform, papunta sa isang New York bank, sa akin daw po yun. Ma'am Ali, ini-invite ko po yung respectfully yung attention po ninyo doon sa binanggit na pangalan ko, pati yung address. Pagkatapos po ng address, may nakalagay po doon, Ma'am Ali, na Makati Cities, KY. Dapat pong tanungin ng sambayanan, ano po ibig sabihin ng KY? Ma'am Ali, yan po ay Kentucky, USA. Ibig sabihin, nilagyan talaga po doon para po pumasok yung transaction na iyon. Una, ako po hindi pa nakakapunta sa Amerika kahit makatapa sa kahit na anong teritoryo ng Amerika. Sapagkat ako po walang visa sa US sa buhay ko kahit kailan. And therefore, napaka-imposible po magbukas ka ng account na ang may pinakamahigpit po sa bangko ay ang US kasi meron silang Patriot Act. Dapat po personal kang pupunta at magbubukas ng sa iyong account. Hindi ko po alam kung ano yung mga circumstances sapagkat hindi pa nga po ako nakakarating doon sa Amerika. Pagkatapos po, ang ginawa nila, tunay ang account na yan na nag-i-exist. Wala pong problema, wala pong duda. Pero, binago po yung pangalan ko. Hindi po na-reflect yung tunay na pangalan, Ma'am Ali, Ma'am Pat. Madami pong tayo mga kababayan, nag-testing po sila sa mga iba't ibang accounts. Nagpadala po sila kay Batman, kay Superman, kay Wonder Woman. Parehas ang account numbers. Pumasok po lahat eh. Na-credit lahat. Successful ang transfer. In fact, meron po nagpadala doon sa mismong dalawang accounts, Ma'am Ali, Ma'am Pat, na binanggit ng doon sa press conference. Nagpadala po. At pinangalan po doon sa mismo nag-press con. Successful po nung lumabas sa social media, yung mismong transmission, yung mismong pagpapadala. Ano ibig sabihin? Sa bangko po pala, kahit sa Pilipinas, kapag ka hindi tumutugma ang account number at account name, ang account name number po ang masusunod. Hindi po yung account name. So ang ginawa po nila dyan, binago po yung pangalan, nilagay po ako para palabasin. Yan po yung initial. Hindi po pinakita kung successful o hindi yung transaction. Sa ano po pala, sa pagpapadala sa pamamagitan ng ganyan, 2 days, 3 days pa, tsaka makaka-receive ng confirmation kung pumayag doon sa transfer o binalik muli na credit yung amount na pinadala mo. Hindi po nila pinakita yon. Pagkatapos last na po, Ma'am Ali, Ma'am Pat, yung po isang pinakita doon, 3 dokumento, ay isa pong bank transaction, bank account history. Sino po ba nakakakuha ng bank history o nung mismong bank record? Yung may account. Yung account holder po. Tapos nilagay po yung pangalan ko, tapos nilagyan po ako ng social security number. Sa pagre-research ko po, para po sa kaalaman ng mga kababayan natin, ang nabibigyan lang po ng social security number ay yung taga-Amerika, yung mismong Amerikano, yung mismong citizen o permanent resident ng Amerika. Nandito po ako sa Pilipinas, hindi pa nga ako nakakapunta doon. Paano po ako bibigyan ng social security number na ginawa pang 8 lang na number, samantalang ang social security number ng Amerika ay siyam. So pamimeke po ito. At alam niyo po, hindi po supporter, Ma'am Ali, ang nagpadala. Isang Jaleo Consulting firm. Pag tinrace niyo po ang Jaleo, alam niyo po, ito ay challenge ko po sa lahat, Ma'am Ali, Ma'am Pat, mamaya po tingnan niyo po. Ang Jaleo Consulting ay pag-aari ng isang Jose Herrera. Si Jose Herrera ay may-ari din noong isang company pa. Later po, alamin niyo kung sino ang
ang overall na may-ari ng mga companies na yan, sila po ang sa aking palagay ang nasa likod ng lahat ng ito. So, dyan niyo po magugulat po kayo sapagkat iisa ang address nila lahat ng mga kumpanya po na ito. Iisang address sa Miami, Florida po lahat. Oh, okay. So, Chair, do you feel na this is a purely harassment case, and what are your legal options? You being a lawyer also, ano po nga pwede nyo pong mga hakbang na pwedeng gawin po para makontra ito, because of clearly no, this is going to besmirch your reputation as COMELEC chair and also as an attorney. So ano pong mga hakbang ninyo po? Ma'am Pat, napaka-unfair nga po sapagkat lahat po ng waivers ko, lahat po ng affidavit of denial ko, under oath, para po kung sakaling ako'y nagsisinungaling, ako po'y mapailan ng perjury. 6 years and 1 day po ang pagkakakulong noon. Pagkatapos, tayo po, katulad natin mga ordinaryong mamamayan ng bansang ito, wala po tayong immunity. Yung po kasi mga nag-aakusa sa akin, may wala, hindi pa nga po pinanumpaan. Si akin nga pong pinipilit na sana po panumpaan naman para naman po fair ang lahat. Tapos sabi ko, sana mag-waive ng immunity man lang para lang po pare-parehas, pantay-pantay. Ano po naman ang laban natin? Ngayon po, ako po yung naghihintay ng investigasyon report ng NBI natin at saka Anti-Money Laundering Council sapagkat ako nung pinag-issue na sa kanila ng lahat ng dapat na issue sa kanila kahit anong gustong papirmahan, pipirmahan ko para lang po patunayan na wala ako kahit isa na offshore account. Wala rin po akong foreign properties. In fact, nung huling press con, wala na pong binanggit na mga foreign properties, magtataka ka. Yung po mga kasamahan ko sa komisyon, last week nasa Hong Kong, pinuntahan po nila yung alleged property, wala po, hindi nag-i-exist. Ngayong linggong ito, galing po sila sa Singapore. Kasi po meron kaming overseas internet voting eh. Alam niyo po, hindi po nag-i-exist din yung sinasabing property sa Singapore. At yung isang dating kongresista na nag-akusa rin sa akin, kasama yung mga foreign accounts na yan, 49, may isinama pa rin po, yung pala may kasama palang local accounts, buti na lang nagsama. Lahat po ng local banks na binanggit, nag-issue po sa akin ng certification na fake ang lahat ng accounts na binanggit po yun. So, isipin niyo naman po yung nangyayari. At yung mga ganito, kung hindi po ako sasagot, baka akalain po, guilty ako sa mga inaakusa sa akin. So, ano na natin, kasi baka mabitin yung ating taga-subaybay, yung bank document na nagpapakita na yung Jaleo Consulting LCC, Florida-based firm, ay nagdeposito ng pera po sa alleged accounting nyo sa Chase Bank. Jaleo Consulting LCC, managed by Jose Herrera. New York Bank po. New York Bank po ang pinagdeposito. Ang ginamit po yung Chase. Ang Chase po isang platform. Dineposito po sa New York Bank. Tapos mula doon nagdeposito naman po sa Cayman daw po yung dalawang accounts na binabanggit. Okay. So itong Jose Herrera na to served as a director of a Barbados-based Albatross Technologies Corporation which shared the same Barbados office address as Smartmatic International Corporation, kasi baka mabitin yung ating mga taga-subaybay. So ito ay nauugnay po ulit sa Smartmatic na inyong binan. You banned Smartmatic from participating dun sa procurement nga po nitong lease nung ating mga gagamitin po na automated machines para sa 2025 elections. Although in April nga, ang Supreme Court sinabi grave of abuse of discretion itong pag-ban ninyo sa Smartmatic. So, ano po ang reaksyon nyo at nauugnay po sa Smartmatic itong nangyayari pong tila pag-atake sa inyo? Alam niyo po, ayoko po magbigay, Ma'am Ali, ng comment o reaction doon sa nabanggit po ninyo. Subalit, alam niyo po, pagka po napakinggan nyo yung po mga detractors, yung po mga nag-aakusa sa atin, ang sinasabi po, bribery. Ang huli pong laging sinasabi, gamitin yung mga lumang makina ng provider dati ng COMELEC. So kahit po kayo magtataka, bakit po ganon? Walang direct relation, bribery. Tapos ang huling sinasabi, gamitin yung mga lumang machine ng COMELEC. So parang hindi ko po mapaniwalaan kung bakit ganon ang nangyayari. Ngayon po, kung sino man po ang nasa likod nito, ako po willing at handa akong humarap sa kahit anong investigasyon, kahit yung sinasabi pong congressional investigation, upang punot dulo magkaalam at sino ba ang namemeke ng dokumento. Bakit ganito? Ngayon, ano po ang course of action na katulad po natin? Yun na nga po ang tanong, pwede mo bang kasuhan kapag ka po member ng Kongreso o kaya Congress is in session? Yung po yung isang malaking katanungan ngayon, Ma'am Ali at Ma'am Pat. But again, at least po, Ma'am Ali, kayo po yung nagbanggit ng mga relationship na inyo pong sinabi. Nasa research po namin yun. So talagang yung may parliamentary, whether or not he has parliamentary
immunity, no? Oo. Yun po ang katanungan. Ang aking katanungan, Chairman, I'm sure marami ka namang kaibigan rin po sa Kongreso. Many of them you've represented bilang nung dati po kayo isang election lawyer. What are the chances of this prospering po na magkakaroon po ng congressional inquiry po? Kasama po siya sa mga naging napagpayuhan ko, naging kliyente ko rin in the past. Ako naman po napakataas sa respeto at talaga hanggang ngayon ay saludo pa rin po ako at ginagalang po natin. Ngayon po, kung magkakaroon po ng investigasyon, yan po ay nasa liderato ng ating Kongreso. Basta po ako, kung ano yung alam ko, ay sana po ay pagbigyan din nila ako makapagsalita. At sana i-limit nila doon sa mga 49. Sino ba naman na may 49 offshore accounts? Diyos ko po naman. Alice Go. 49. Mukhang hindi naman po ganun kadami yung kanyang offshore. 39 daw dito. Opo. Oh, okay. So, Oo. pero mas madami pa po pala ako kasi 39 ako, 49 po ako. Tapos yung dalawang dagdag, di pang 51 na po yun. So medyo, alam niyo po, nakakabagabag. Bakit po ganun karahas at ganun kalakas po ang loob na magkaroon ng mga tampering ng mga dokumento, pamimeke ng mga dokumento para lang po maipakita sa tao na kunyari ganito o ganyan. Yung pusang bayanan nagpadala ng tig-5 piso po na sa Batman kay Superman, same accounts, pumasok po Paano po ba naman yan? Let's get together, Sunday 25. Sunday 25.